Ayan, good morning ka-farmers. Nandito tayo sa aking palayan. Titignan ko kung anong resulta niya ngayon. Kung pwede nang anihin. Ayan, titignan. Ayan, puntahan natin. So itong katabi ko, may ano rin to. Hindi maganda yung tanim niya kasi may halo. Ayan oh. Ayan. Oh, daming halo. So punta na natin. Papakita ko kung anong resulta ng aking tanim. Ayan, as usual dito tayo mga ka-farmers. Ayan. Sa Barangay Bud. Ito ron eh. Dami ring halo ito. Oh. Kaparehas dito sa kabila oh. Ayan. Ayan, tignan nyo ang aking tanim na palay. Ayan oh. So marami ring hindi marami ring namatay. Yung umulan ng halos 2 buwan na hindi tayo nakapag-spray sa mga pang insecticide. Kaya yung resulta oh, maraming namatay na bunga niya oh. Ayan. Kaya ang resulta rin nung yung diretso rin ng ulan ito. Kaya tignan nyo yung mga kon na yan, namumuti na yan oh. Oh. Yan ang sintomas ng hindi tayo nakapag-spray. Lalo na nung na-harvest na yan. Kasi naunang itinanim yan eh. Direct yan eh. Direct seeding yan. May 4 yan. Nakapag-direct na siya. So nauna siya. Siya ang pinakauna dito sa lahat. Kaya nung na-harvest niya yan, yung insecticide o dangaw sa aming Ilocano, lumipat dito. Tapos siya naman yung sunod-sunod ng ulan, so hindi tayo makapag-spray ng insecticide. Kaya ang nangyari, yan ang resulta. Ayan oh. Mga ganyan. Pero luckily at mabibigat din yung kanya, yung bunga niya oh, mabibigat. Pero mayroon talaga siyang may mga kwan pa rin, insecticide. Tignan nyo itong resulta nito. Yung ipinula ko noon na expired year 2022. Kaya ako yung nagdoble doon ng panibagong punla doon. Ito pinabayaan ko, pero tignan nyo, ang ganda ng resulta oh. Hindi nakatikim ito ng abono o spray ito. Pero ang ganda oh. Kaya lang marami rin siyang namatay na na bunga. Oh. Yan, pwede na itong anihin. So hanggang doon. Kaya siguro ito may isang kaban din ito pag maani oh. Oh, hanggang yan. Ito yung punla ito, kumbaga direct. Parang kasi hindi na naming pinunlaan to, hindi na naming binunot yan eh. O tingnan nyo itong katabi niya oh. Paras din na lungping na variety. Kaya lang ito lungping 2022 937. Ito naman lungping na 2096 2023. O ito yung resulta niya oh, hanggang doon. Yan. So 2 weeks pa siguro. Ayan o. Hanggang doon. Yan. Yan ang resulta. Maraming namatay na bunga. Ayan sila oh.
Saka epekto rin ito ng ano, ng hindi siya na-steadyhan ng tubig. Kaya pag malakas ang ulan, diretso mawawala kinaumagahan o pangalawang araw, wala ng tubig. Kasi nga itong unang-unang problema dito, yung pilapil. Hindi gaano na i-prepare yung pilapil. Kahit na magtambak ka ng magtambak, wala rin. Kasi nga nabakante kasi ito ng ilang taon bago natamnan. Kaya baka sakaling makabawi tayo sa susunod. Maganda rin ang mga bunga. Ayan. Pero maraming namatay dahil nga dun sa diretso ang ulan. Hindi tayo makapag-spray ng insecticide. So hindi na natin naagapan yung mga insecticide na yan. Yung mga piste ng palay yan. Ayan, kahit dito sa taas marami ring namatay dito. Pero maganda-ganda naman ang bunga. Ayan o. So next year ito ang dapat malinisan, no? Ito. Tsaka lahat ng puno dyan, yung nakaano sa palay, matatanggal. Yan, lilinisin namin to next year. Ito. Pakasukal. Oh. Yan ang resulta, oh. Maraming talagang namatay yung diretso ang ulan. Ayan, ewan ko buti dito hindi pa naka-harvest baka isang linggo ha-harvest na rin yan. Tsaka yung nandoon naka-harvest na rin doon sa may manggahan na yun. Hindi ko pala naipakita kanina doon. Naka-harvest na yun kasi mga nauna yun nauna sila ng isang buwan. Pero ito 2 weeks ang pagitan, kaya nandyan pa, hindi pa nila naani. O dito ito maganda rin dito, maganda rin. Ayan, kahit pa paano natutubigan siya, kaya walang gaanong namatay na bunga. Ayan. Di tulad yung mga hindi natutubigan, talagang maraming namamatay na bunga. Kasi nga pagkatapos hindi rin pala magandang klase. Yung tawag sa amin dito, arag-ag yung lupa, yung may buha-buhangin. So habang umuulan at nagtatanim ka, tumitigas yung lupa kasi may kasamang buhangin. Kaya pag natapos din ang ulan, pag hindi mo na agapan na nakontrol itong pilapil, mawawala rin yung tubig. Kaya ganyan ang resulta, oh. At least na-encounter natin ito kasi bigla lang naman itong pagtatanim ko na ito Kaya next year maaari i-direct ko siya, pero mas maaga. Gaya ng ginagawa ng karamihan dyan ngayon dahil naka-direct sila. Kaya lang Mayo pa lang naka-direct na sila. Ito nakaano ako dito July na July 13, 14, 15 tatlong araw na nagpatanim tayo. Kaya ito ang resulta, oh. Yan. So yan ang updated ng aking tanim, mga ka-farmers. So update ko na lang kayo kung ma-harvest ito, kung ilang kaban ang aking aanihin. Ayan, dahil ang gastos hindi biro. Ayan. Kasi inabot ako ng 22 na oras sa traktor, bali 20,000 na sa traktor yung kuliglig 5,000 kasi pera pang kuliglig Ayan, yung mga gamot. Ayan. So update ko na lang kayo, mga ka-farmers. Ayan, hanggang sa susunod muli. Please don't
Maberde pa talaga dito. Okay? Please don't forget to click the notification bell para updated pa kayo sa susunod ko pang mga vlog about sa pagpa-farming at sa gulayan. Yan. Have a blessed day sa inyong lahat. Bye-bye.